Hi Fire Signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Welcome po sa ating channel. Ito ang inyong Daily Gabay Tarot Reading for March 28, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa Daily Tarot Reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, mga mensahe nyo po, mga ganap para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 28, 2024. Mga mensahe po para kay Aries, Leo, Sagittarius ngayong March 28, 2024. Okay, Aries, Leo, and Sagittarius. Ngayong March 28, 2024, may nakita kong long-term plans dito about sa inyong trabaho, sa goal niyo sa buhay, ambisyon. Some of you nakamit ng career stability and some of you nagkaroon ng long-term plans para magkaroon ng stability sa inyong kaperahan at karera. May nakita ako dito na may malalaman kayong sekreto or malalaman mo na kung sino yung taong manloloko na hindi totoo sa inyo. Nag-iisip ka dito, malakas ang inyong intuition, lalo na't paggabi. Nagkaroon ng imagination or nagkaroon ng time for reflection. Malalaman mo na kung sino yung taong hindi totoo sa inyo. At kayo ay nahihirapan sa pagtanggap. Kasi itong taong nanloko sa inyo, nagkaroon kayo ng higher hope sa kanya eh. May expectation kayo sa kanya na akala mong totoo siya sa inyo. Pero hindi pala. Some of you nagkaroon ng guilt and some of you nabibigatan, nahihirapan. Nagkaroon ng suffering. Mga mensahe po dito na para sa inyo. Sabi po dito na let go of convention and follow your own unique path.
And the time is right to access and master your abilities. Do so with humility and control. Okay? Work your skills. Kasi nag-iisip ka dito ay naman nagkaroon ng pagpaplano. Gabitin mo yung abilidad mo. Energy ni Aries Leon Sagittarius, Spirit's Guide, ngayong March 28, 2024. Career and Money ni Aries Leon Sagittarius, ngayong March 28, 2024. Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance ni Aries Leon Sagittarius, ngayong March 28, 2024. Okay, Aries Leon Sagittarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung bagong upload natin. Monthly gabay for love reading and monthly gabay for April 2024. Lahat po ay for April 2024. So check nyo po kasi may makukuha kayong karagdagang mensahe po doon na magsilbing gabay po sa inyo. Maraming salamat po. Ngayong March 28, 2024 para po kay Aries, Leo, and Sagittarius. May nakita ko dito may concern kayo sa isang tao na hindi marunong magbigay ng halaga. May kakilala kayong very abusive sa power nila. May kakilala kang nag-abuse sa power sa isang sitwasyon. Pwedeng nag-hold ito ng grudges or acting like a bully. Kaya hanggat maaga, iwasan mo na itong taong ito. Okay. Nakikita ko dito ay na may toxic na tao na concern nyo, kaya you are decided to walk away. Nagkaroon ng moving on. May pag-atras, pagtakas sa isang sitwasyon, bagay man, lugar o tao. Nirelease mo ito kasi hindi ka na masaya. Umalis ka para for your own growth. Magkaroon ng growth. Hindi kasi tayo magkakaroon ng growth kung magstay tayo sa hindi tayo masaya. This may feel distressing sa ngayon pero wag mong hayaan na makulong ka sa kalungkutan. Kailangan mo ng action para magkaroon ka ng freedom. Pwede din sa buhay pag-ibig to na you are walking away from a relationship that no longer serves you. Posibleng nagkaroon ng unhealthy relationship, kaya nagdesisyon itong iwan. Kung sa career money man ito, ready ka nang iwan ang kasalukuyang trabaho mo.
na walang nangyaring growth. Gumawa ka ng aksyon para umalis ka dahil hindi na ito naka-align sa inyong goals, sa inyong buhay. So you are walking away, nagkaroon ng movement, nagkaroon ng transition. Moving on. Sa career and money nyo po. Okay. Nagkaroon ng blockages dahil sa hindi nakinig sa inyong intuition. Ako, sayang naman. Kasi malakas ang inyong intuition dito eh. Malakas ang inyong intuition dito. Pero some of you, hindi kayo nakinig sa inyong intuition. And it might be na wala kayong believe sa inyong sarili. The advice is, this is the time to reconnect to yourself and listen to your intuition. Redirect your energies. Kailangan mo to. Lalo na't nagkaroon ng transition, kailangan mo talaga mag-connect sa inyong sarili, be confident, at magtiwala sa inyong intuition. Trust that if the door isn't opening, there may be a better door elsewhere. Okay? Nakikita ko dito nagkaroon ng panloloko. Ito yun, clarification. May nagmanipula, may hindi totoo sa inyo. Nagkaroon ng selos. So, ibig sabihin, may tao dyan sa kasamahan mo sa trabaho, sa negosyo, na hindi totoo sa inyo. And it might be, alam nyo ang mga nangyari, alam mo ang taong hindi totoo sa inyo, pero ini-ignore mo lang. Siguro na ayaw mo lang ng gulo. Ayaw mo lang ng, what I meant is, may umaasa ka na magbago. Pwede. Pero at least alam mo na siya ay hindi totoo sa inyo. And may nakita naman akong pagkakaisa dito nakikita ko dito na may customer or kliyente kayong bata or bata pa sa inyo. Some of you may tinuturuan kayong bata ngayon. And nakikita ko dito na very supportive ang inyong family or co-workers na para mo ring pamilya. Naghatid sila ng motivation sa inyo na ang siyang dahilan magkaroon kayo ng focus sa pag-achieve ng goal niyo po. Posibleng may pagpatawad na mangyayari. Nag-reconnect ka na sa inyong sarili, lalo na sa inner child mo. Connecting to your own inner child will refresh you. Some of you na after this work, after this project, nag-decide kayo na mag-bonding kayo ng anak nyo, apo, pamangkin, bata, mga bata, na mag-outing kayo. Nakikita ko dito yung pagkakaisa. Maraming nakasuporta po sa inyo. Aries, Leo, and Sagittarius. Okay? Sa buhay pag-ibig may transformation. May transformation. Nagkaroon ng ending cycle. This is transition. This is necessary change. Nagkaroon ng power and protection. Sa mga single dyan, may balak ang dati mong kaibigan or dati mong kaibigan mag-reconnect sa iyo. Baka hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagkaroon ng katahimikan dahil bothered ka sa past nyo. Hindi talaga madaling magpatawad, lalo na't ilan sa kanilang nagbalik ay sinaktan tayo, nasaktan tayo. This card asks you to balance and reflect.
Listen to your intuition kung deserve mo bang tanggapin siya ulit. We can forgive them by forgiving ourselves first. So, listen to your intuition. Kung deserve mo bang tanggapin itong taong ito? We can forgive them by forgiving ourselves first. Kung hindi ka comfortable, better wag muna. Kung nahihirapan ka sa pagtanggap niya muli, then wag muna. Sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, may transformation na magaganap in an expected way. Marahil ang ilan sa inyo ay naghiwalay o nagkaroon ng desisyon na mag-cool off muna. Kasi you're aiming for your peace of mind. Lalo na't para sa personal growth, natin. Baka kailangan lang natin i-rest yung puso at isipan. Minsan kasi yung tao, minsan yung tao, ma-realize niya ang tama at mali kung binigyan natin ng oras at space. So this is transformation, pagbabago sa inyong buhay. Buhay pag-ibig. And nakikita ko dito, nagkaroon ka ng determination. Marami kang ideas na agad mong binigyan ng aksyon para magkaroon ng maagang resulta. May magaganap na importanteng pag-uusap o confrontation sa isang tao. So, the advice is trust intuition na maggagabay sa iyo patungo sa mga susunod na hakbang ng pagkilos. And nakikita ko dito na may improvement sa inyong communication. Na-discover mo na may improvement na sa inyong communication. Para sa mga single dito, huwag kayong mag-alinlangan na mag-invest sa bagong relasyon o opportunity. Para sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, sa araw na ito nagkaroon kayo ng masinsinang pag-uusap ng kapareha mo. And yun, improve your communication. Ito ay bagong simula. After this space, after this cool off, nag-usap na kayo. Nagkaroon ng honest conversation and na-discover mo na nagkaroon ng improvement sa inyong communication. Nagkaroon ka ng determination na maayos pa. Okay? Nagkaroon ng bagong insights and clarity kung paano nyo i-improve ang inyong relasyon. Kung paano nyo i-improve ang inyong sarili. So yun, sa mga single dyan, huwag nyo kalimutan na magbigay ng panahon sa inyong social life para may makilala kayong bagong tao. Give chance to yourself. If you are not ready, so be it. Baka pwedeng bigyan mo ng panahon ang inyong sarili. Para may ma-discover pa po kayo sa inyong sarili. Nakapag-desisyon ka dito nakikita ko. Nagkaroon ng determination. Gusto mo nang maayos. Alam mo na kung ano yung solusyon sa inyong problema. Nagkaroon ng clarity. Itong pagbabago na ito sa inyong relasyon. So, I consider this is this clarification card is a transformation also.
Kasi may improvement sa inyong communication eh. Maaring, nag-cooperate na inyong partner. Nagkaroon ka ng confidence dito. And may nakita ko ditong biyahe. Pwedeng relocation. Actually, may nakita talaga akong new beginning. Pagkakaroon ng transformation. Basta may nakita akong paglilipat po dito. Pwedeng umuwi para magbakasyon or paglilipat. And nakikita ko naman dito na yung suporta ng inyong family. And take time to your child, to this child, to your inner child para ma-refresh kayo. And may nakita ko dito na communication na may pagpatawad na mangyayari. Nagkaroon ng determination, power, confidence, focus. Kasi maraming nakasuporta sa inyo. Diba, some of you are walking away, nagkaroon ng moving on. Kasi nahihirapan ka, nabibigatan yung energy nyo para magkaroon ng growth. Kaya some of you, nakikita ko dito nagkaroon ng relocation, travel, paglilipat. Gusto nyo may improvement sa inyong buhay. Gusto nyo magkaroon ng what I meant is ayaw nyo mag-waste ng time. Gumagawa ka ng paraan para makamit mo ang iyong ambisyon sa buhay. Kung sa buhay pag-ibig ito, maaring nagkaroon ng ending and some of you nagbalikan para mag-usap at magkaayos. Kasi ending with new beginning to eh. And some of you nahihirapan diba? Nahihirapan, nabibigatan. So nag-let go kayo kasi toxic na. Nag-move forward kayo. And tama ditong message dito na clarification po na let go of convention and follow your own unique path. Siyempre masusunod yung decision nyo sa buhay. Kasi puro to advice sa career and money. Work your skills. Gamitin yung abilidad nyo. With humility and control. So this is the clarification of your course here regarding sa inyong career and na magkaroon ng career stability. Sa inyong ambisyon, sa inyong goal sa buhay, sa inyong gawain dyan, sa inyong work. Okay? Okay, love message para sa mga single. Nourish your body with high-vibing energy.
Para sa may relasyon sa buhay mag-asawa, boundaries, having sensible boundaries is important. Kung magkaroon ng space or boundaries, may realization talaga dyan. Okay, this card tells you na there is true power and strength in silence and patience. This is the clarification of your cards here, from your energy to your love life. In order to get what you want, you must be willing to plan, adapt, and above all, have the patience to see your dreams manifest. So, kailangan ng mahabang pasensya. Sabi po ng card dito na you are good enough. Spirits guides, angels, archangels, guardian angels. Mensahe niyo po para kay Aries, Leon, Sagittarius ngayong March 28, 2024. Sabi po ni Archangel Metatron, increase your light levels, open your stellar gateway chakra. Ayun, mag-connect kayo sa inyong intuition, which is malakas naman ang connection nyo dito sa intuition. At ang importante is, kasi may nakita ko dito na hindi kayo nakinig sa inyong intuition sa mga nangyari. So, kailangan nyo po daw na, sabi ni Archangel Metatron dito na kailangan nyo mag-connect sa inyong intuition. Trust your intuition also. Sa mga hindi marunong, sa mga bago po dito, sa mga hindi pa marunong kung paano mag-connect, then iba-iba tayo ng pag-connect niyan, pag-process niyan. Yung iba, meditate and mag-leave kayo ng question, then kung may sumagot sa katanungan nyo, so that is your intuition. Kung hindi kayo makakonect, kung nahihirapan kayo, then then take a long walk. Siyempre, importante yung rest, tulog, tamang kain. Tapos, take a long walk. Hindi na kailangan magbiyahe. Labas lang kayo sa bakuran na maraming puno. Tingin-tingin kayo ng mga color green na mga dahon para ma-relax kayo. Then, magpaa kayo. Grounded ang tawag dyan. Tapos, connect. Kasi kung hindi balance sa inyong emotion, ang inyong energy, ang earth is the most powerful na magbigay sa inyong, siya yung magko-control or magbigay ng balance sa inyong energy. Okay? Tapos, feel your breathing para ma-appreciate nyo yung life. Yes, ma-appreciate nyo yan. So, discover it. Tapos, meditate and leave a question. Kung mahilig kayo sa journal or diary, then leave a question. Kung tuloy-tuloy yung sulat mo, that is your intuition. May nag-comment sa akin na nag-journal siya, hindi daw siya makakonect. I don't know kung Aries, Leon, Sagittarius ba yun na sign. It might be nagmadali ka. Dahan-dahan lang. Meditate muna.
Feel your breathing. It might be marami kang iniisip. One question only. Huwag niyo i-pressure. Give time. Huwag madaliin. Okay? So, that is your reading, Aries Leo and Sagittarius, for today, March 28, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.